Mga kapuso, sa kabila ng maaraw na panahon, naranasan pa rin sa Dagupan City ang pagbaha. Kaya ang ilang negosyante naperwisyo. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito, marami pa rin mga lugar sa Dagupan City ang lubog sa baha, partikular na ang ilang mga kabahayan na naiwan bunsod nitong ongoing na road elevation. Mainit ang panahon sa lungsod ng Dagupan, pero binabaha ang ilang lugar at pangunahing kalsada. Pero ayon sa ilang residente, hindi na bago sa kanila ang nararanasang high tide. Nagsisimula ang bahang dulot ng high tide tuwing madaling araw at tumatagal hanggang tanghali. Pero kung minsan, inaabot hanggang hapon kung sasabayan ng malakas na pag-ulan. Apektada raw ang negosyo ni Aling Elma tuwing may high tide. Sobra kaming apektado. Sa halip sa umaga kasi marami kaming customer na kakain, hihinto rito, pero hindi makahinto kasi nga may tubig na, hindi na sila makababa. So walang kita. Ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center ng CDRRMO, lunar event ang pangunahing dahilan ng high tide. Magpo-full moon po siya, may lunar event na nangyayari kaya yun ang nagiging effect sa atin sa mga lowland. Sa tide watch ng lokal na pamahalaan, umabot sa 1.23 meters ang peak ng high tide bandang alas 7 kaninang umaga. Apektado rin ang daloy ng trapiko sa high tide. Dahil sa mataas na antas ng baha, tumitirik ang ilang sasakyan at napahihinto ang daloy ng trapiko. Chris, bandang alas 4 kanina ay naranasan ang low tide dito sa syudad. At ayon sa PARMC, maaring maranasan ang high tide hanggang Sabado, August 23. At muli namang nagpaalala ang lokal na pamahalaan na huwag basta-bastang lumusong sa baha upang makaiwas sa sakit na maaaring maidulot nito. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio.